Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Ha? Saan ba yan? At ano ba ang ibig mong sabihin? Pagtataka ni Helen. Yung gimmick na sinasabi ko ay isang bahay, bale, nag-meet kami ron kapag araw ng Sabado at Linggo. Lahat ng nandun ay mga Pilipinong OFW na kagaya mo na nalulungkot at nangungulila. So para makalimutan nila yon ay nagtipon-tipon kami. Basta sumama ka na lang sa akin sa Sabado para makita mo at maintindihan mo. Eh di ba diop mo naman yon? Kaya sumama ka na. Nakangiting sabi ni Leslie. Hindi masyado nakuha ni Helen ang tungkol sa sinasabi ni Leslie. Noong una ay ayaw niyang sumama. Pero wala talaga siyang magawa dahil makulit si Leslie. Kaya pumayag na rin siya na sumama dito. Yes, best friend talaga kita. I'm sure you won't regret it. Hindi ka magsisisi, sabi ni Leslie. Lumipas ang araw at dumating ang araw ng Sabado. Umalis sina Helen at Leslie. Gamit ang kotse ni Leslie ay nag-drive sila patungo sa lugar na sinasabi ni Leslie. Habang nagdadrive ay nahahalata ni Leslie. Natahimik lang si Helen. Bakit ang tahimik mo ata? Tanong ni Leslie. Habang nagdadrive, wala. Di ko alam kung tama ba itong ginagawa ko na sumama sa'yo. Isa pa, hinihintay ako ng mister ko na mag-chat-chat kami ngayon. Sagot ni Helen. Hay nako, kapag ganyan ka, ay mababaliw ka rito. Learn to unwind, girl. Basta wag kang mag-alala. Gaya ng sinabi ko, ay siguradong mag-i-enjoy ka at wala ka naman dapat iwari dahil kapwa Pilipino ang mga nandun. Sabi ni Leslie. Sige, sagot ni Helen. May itatanong ako sa iyo, Helen. Huwag ka sanang magalit o bigyan ng mali siya. Sabi ni Leslie. Ano naman yon? Kumusta ba ang bakbakan life nyo ni mister mo? What I mean, yung bakbakan yung dalawa bago ka umalis. Nung dumating ka dito, may nagbago ba? Namimiss mo ba yon? Sunod na tanong ni Leslie. Siyempre namimiss ko rin paminsan-minsan. Pero kaya namang tiisin. Sagot ni Helen. Pwede ba yon? Pero sige, alam kong medyo awkward ang tanong ko. Sorry ha. Eto na pala tayo, sabi ni Leslie. Nakating na ng dalawa ang lugar na sinasabi ni Helen. May kalakihan ang bahay na ito at napansin ni Helen na may mahinang tugtog na nagbumula sa loob ng bahay. Halatang may handaan sa loob. May ilang kotse ang nakapark sa labas ng bahay. Nung makaharap na sila ng parking space, ay agad na ipinarada ni Leslie ang kanyang kotse. Agad na bumaba silang dalawa at pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok sa loob ng bahay ay agad bumugad kay Helen. Kay Helen ang isang pagtipon-tipon. Kaunti lang naman ang mga tao sa loob ng bahay. May mga nag-uusap, tatawanan, ay mayroon namang kumakain. Napansin ni Helen na halos mga Pilipino rin ang mga narito. May mga banyaga rin pero kakaunti lang. Napansin niya rin na halos na magkasing edad lang niya ang mga taong na nandirito. O friend, kumusta? Tawa lang isang babae na lumapit kina Helen at Leslie. Okay lang, may bago nga pala akong kasama, si Helen. Helen, si Myrna. Pakilala ni Leslie kay Helen sa kaibigan. Nice meeting you. I'm sure mag-i-enjoy ka dito. Sige, pasok na kayo at makakain na. Sabay tayo ni Myrna sa dalawa. Pumasok sina Helen at Leslie at pumunta sa mesa kung saan nakalatag ang mga pagkain. Parang buffet type ang handaan. Pagkatapos kumuha ng pagkain, ay umupo sila kasama si Myrna sa isang bakanting mesa. Nagsimulang kumain at magkwentuhan silang tatlo. Nakakainis yung Mr. Police. Hihingi na naman ng pera. Tuition daw ng anak namin, sabi ni Myrna. Ay nako, padalhan mo na best friend para wag nang mang-disturbo sa'yo, sagot ni Leslie. Oo nga, tama ka pero minsan nakakainis eh. O ikaw Helen, married ka na ba? Tanong ni Myrna kay Helen. Oo, married na ako. At may isa na ring anak, sagot ni Helen. O, kumusta naman ang first day mo dito?
Malungkot ba? Namimiss mo ba ang family mo? Tanong ni Myrna kay Helen. Oo nga mabuti na lang at nandito si Leslie. Kung hindi, iwan ko na lang, sagot ni Helen. Huwag kang mag-alala, kaya nga may gathering na tulad nito para hindi tayo malulungkot. Sabi ni Myrna, halos mga Pilipino rin pala ang mga nandito. Ginagawa ba ninyo ito every weekend? Tanong ni Helen. Oo, tama ka dyan, pero may nakikisalo rin mga banyaga. At oo, every weekend kami nagtitipon dito. Bali, nag-chip in lang ng lahat-lahat. Sagot ni Leslie. Okay nga ito para din natin mamimiss ang mga kapwa Pilipino natin. Nakakalungkot kasi, sabi ni Helen. Huwag kang mag-alala. Pag tumagal ka na dito, ay magiging manhid ka na sa lungkot at mawawala na yan. Lalong-lalo na pag makakakilala ka dito ng lover boy mo. Siguradong hindi ka na babalik doon sa Pinas. Hahaha, sabi ni Myrna at napatawa. Correct, sabi naman ni Leslie na nakitawa rin. Anong ibig niyong sabihin? Pagtataka ni Helen. Uy, nandito na pala ang mga lover boy natin. Tawa ni Leslie na hindi nasagot ang tanong ni Helen. Tumingin si Helen sa tinutukoy ni Leslie at nakita niya na may dumating na dalawang lalaki at nakikilala ni Helen ang isa sa kanila, si Marlon. Kumaway si Myrna kina Marlon at agad namang nakita ito ng lalaki. Agad na pumunta sa kinaroroonan ng tatlong babae ang mga lalaki. Hi babes, kanina pa ba kayo? Nakangiting tanong ni Marlon at hinalikan si Leslie sa labi. Umupo ito sa tabi ni Leslie at inakbayan ng babae. Ang isa naman ng lalaki ay umupo sa tabi ni Myrna at gaya ng ginawa ni Marlon ay hinalikan nito ang babae at umupo sa tabi nito. Oh, mukhang may bago kayong kasama. Hehehe. Tawa ni Marlon. Ayaw nga pala guys, si Helen bago kong kasamahan sa ospital. Helen, sila Marlon at siyang katabi ni Myrna ay si Ted. Hi, nice meeting you. Sagot ni Marlon at kinamayan si Helen. Hi, nice meeting you too. Maikling sagot ni Helen na nagulat sa pagdating ng dalawang lalaki. Wala pa ba si Troy? Tanong ni Leslie. Wala pa, pero coming na yon, sagot ni Ted. Maganda pala itong bago mong kaibigan Les, sabi ni Marlon. Oo naman, magaganda yata kaming tatlo. Mai-inlove ka ba sa akin kung hindi? Tawa ni Leslie at halikan sa pisngi. Inalikan siya pisngi si Marlon. Hahaha, tawang mukhang may makakasama na rin sa wakas ito ay pag lumalabas tayo Hehehe, tawa uli ni Ted na nakatingin kay Helen. Oo nga, mukhang mabubuo na ang triple date natin. Nakangiting dagdag ni Myrna. Sa mga sandaling yon ay naguguluhan talaga si Helen sa mga sinasabi ng mga kasama niya. Oo, andito na pala si Troy, sabi ni Marlon. Napatingin si Helen sa lalaking sinasabi ni Marlon. Matangkad, mistiso at ang gwapo nito. Sa tansya ni Helen ay magkasing edad lang sila ng lalaki. Nang makita ng lalaki sina Marlon ay lumakad ito papalapit sa kanila. Hi guys, kanina pa ba kayo? Sorry, may dinaanan pa kasi ako. Nakangiting sabi ng lalaki. Okay lang yun tol. Tol, yan pala si Helen. Bagong kaibigan ni Leslie. Turo ni Marlon kay Helen. Hi, wow, parang dito ko pala makikilala ang magiging future wife ko. Nice meeting you, Miss Beautiful. Nakangiting sabi ni Troy. At inabot ang isa nitong kamay para kamayan si Helen. Nice meeting you, nang sagot ni Helen. At inabot rin ang kanyang kamay kay Troy. Uy, bagay kayong dalawa tawa ni Ted at Marlon. Hoy loko, may mister at anak na yan si Helen. Saway ni Leslie. Bakit kayo, wala ba? Tawa uli ni na Marlon at Ted. Sorry pala Helen, pero pwede ba akong umapo sa tabi mo? Nakangiting sinabi ni Troy kay Helen. Sige, okay lang, sagot ni Helen at parang naiilang at hindi nagawang tanggihan si Troy. Agad na umupo sa tabi ni Helen si Troy. Alam nyo, bagay talaga kayo, sabi ni Myrna. Sorry na lang kasi may pamilya na ako, sagot naman ni Helen. Hehehe, wala naman dito ang mister mo, di ba? Bakit? Andito ba siya? Pabiro na sabi ni Troy na nagpapalinga-linga ang ulo sa paligid. Nagtawa na naman ang lahat sa ginawa ni Troy. Tahimik lang si Helen sa biro ng mga kasama niya.
Pinagpatuloy nila ang pagkain at pag-uusap. Habang nag-uusap sila ay napansin ni Helen na palabiro pala itong si Troy. Di nagtagal ay napapatawa na rin siya ng mga biro nito. Nalaman niyang magkakasama sa trabaho ang tatlong lalaki at mga engineer mga ito sa isang malaking kumpanya. Ilang saglit pa ay umuwi na ang lahat. Nagpaalam na ang tatlong lalaki sa mga babae. Bago pa man umuwi ay lihim na humingi si Troy ng cell number ni Helen, pero hindi ito binigay ng babae. Ganun pa man ay masayang nagpaalam ang lalaki sa kanya. "Thanks Helen ha, it's nice meeting you talaga," sabi ni Troy kay Helen bago sila naghiwalay. Habang umuwi ay tahimik lang si Helen. Medyo naguguluhan ang isip. "Hoy, ano ka ba? Bakit tulala ka ata?" tanong ni Leslie habang nagdadrive. "Les, bakit ba mukhang boyfriend na ninyo ni Myrna sina Marlon at Ted? May dapat ba akong malaman?" tanong ni Helen. "Sige, aaminin ko sa'yo. Boyfriend namin ni Myrna sina Ted at Marlon. Pero girl, ano lang yun? Ganun lang," sagot ni Leslie. "Pero paano yung mga mister nyo? Ang pamilya nyo? Paano kung mahuli kayo?" "Ay nako, wala naman sila rito, friend. Nagpapakapagod tayo dito. Ang gagawin na lang nila ay maghintay sa ipapadala nating pera. Bakit? Wala na ba tayong karapatang mag-enjoy? Friend, mahal ko pa rin ang mister ko, pero minsan ay aaminin ko na namimiss ko ang ginagawa naming pakbakan. At sigurado ka bang wala rin silang ginagawang milagro sa Pilipinas habang nandito tayo? Gaano ba katapat ang mister mo sa'yo?" sagot ni Leslie na parang naaasar na. Hindi na nakasagot si Helen, pero alam niyang baluktot ang katwiran ni Leslie. Pero alam ni Helen na tama ang sinasabi ni Leslie tungkol sa pangungulila sa pamilya. Dumating na sila sa boarding house nilang dalawa at agad na pumasok sila sa kanilang kwarto. "Les, sorry kung masyado akong nagtatanong ha," sabi ni Helen. "Wala yun, alam ko naman na bago ka lang dito. Pero alam mo, maraming mga kababayan natin ang gumagawa ng ganun. Mayroon nga ay nagpapakasal talaga sa kanilang mga partner at walang kaalam-alam ang mga mister at miss nila sa Pilipinas," sabi ni Leslie. "Ewan ko ba, hindi ko yata kayang lukuhin si Rod. Alam naman natin na mahal natin ang pamilya natin. Kaya nga andito tayo. Pero kailangan natin ng kadamay. Kung gusto mong tumagal, naiintindihan mo ba?" Ewan. Ako sa iyo ay subukan mo. Heto ang number ni Troy. Sa akin siya humingi dahil tinanggihan mo siya kanina. Ibinigay ko na rin ang number mo pati na rin ang Facebook name mo," sabi ni Leslie. At inaabot ang isang calling card kay Helen. "Ano? Bakit mo ibinigay?" "Hahaha. Ano ngayon? Alam mo na sa iyo yun kung papayag kang makipagkaibigan sa kanya. Pero try mo lang. Alam mo ba, maraming babae ang nagkakagusto dyan kay Troy, pero ngayon siya ba mismo ang humingi ng number mo?" Kinuha ni Helen ang calling card kay Leslie. "Okay lang sa akin ang pakikipagkaibigan sa kanya," sabi ni Helen. "Bahala ka girl, pero alam mo ba, bagay kayo," tawa ni Leslie. Nakahiga nasa kanilang kama ang dalawa. Si Leslie ay mahimbing na natutulog, pero si Helen ay gising pa rin. Iniisip ang sinabi ng kaibigan sa kanya. Ayaw niya namang aminin, pero magaan ang pakiramdam niya kay Troy. Ang gwapo kasi nito at iba ang apil. Inaamin niya na nakadama siya ng konting paghanga sa lalaki. Pero alam niya na hanggang doon lang yun. Mahal na mahal niya kasi ang mister na si Rod. Ng mga sandaling iyon ay bigla niyang naalala na kailangan pala niyang mag-chat kay Rod. Pero nakalimutan niya ito. Dali-dali niyang binuksan ang laptop at agad binuksan ang FB para tingnan. Nakita niya na halos 20 beses na nag-iwan ng message sa kanya si Rod at hinahanap siya at nag-attempt pa nilong tumawag. Pero di niya nasagot. Nakadama ng guilt si Helen sa kanyang nakita. Nagulat siya nang mapansin may gustong mag-friend sa kanya at nang tingnan niya ay ito ay si Troy pala. Kumabog bigla ang dibdib ni Helen. Baka naka-online si Troy ngayon. Kung kaibigan lang naman, okay lang sa akin. Ayaw ko namang sabihin na suplada ako.
sabi ni Helen sa sarili at nagawang i-confirm si Troy. Pagkatapos niyang i-confirm si Troy ay agad niyang napansin na gustong makipag-video chat sa kanya ng lalaki. Halos lumalaban ang kanyang isip at damdamin sa mga sandaling iyon. Ngunit kung ano na tumutulak sa kanya na napansinin ang lalaki. Sa wakas ay nanaig ang kanyang kagustuhang makilala si Troy. Kaya pumayag siya dito at nang i-click niya ang video chat ay agad na nakita niya si Troy at nakangiti. Agad-agad niyang kinuha ang kanyang headset at kinabit sa kanyang laptop para hindi sila marinig ni Leslie. Hi Helen, wow, salamat naman. At pumayag kang maging friends tayo, sabi ni Troy. Friends lang naman, di ba? Kaya okay lang naman sa akin, sagot niya. Oo naman. Tulog na ba si Les? Oo, kanina pa. Okay, solong-solo pala kita ngayon. Hehehe. You know, ang ganda mo talaga. Di halatang married ka na. Salamat ha, pero married na talaga ako. Alam mo ba, kaninang nagpaalam tayo ay agad kitang na-miss. Parang di ako mapakali kasi hindi mo ibinigay ang number mo sa akin. Mabuti na lang at nakuha ako kay Leslie. Pati ang FB account mo. Bakit mo naman ako mamimiss? Bago lang tayo nagkakilala. Kahit na, mukhang na love at first sight kasi ako sa iyo eh. Nakangiting sagot ni Troy. Ahem, may mister na ako, sagot ni Helen na parang naiinis. Pero ang totoo ay unti-unting nakakadama ng kilig. Halos tumagal ng 3 oras ang kanilang pag-uusap. Ang guilt na nadarama ni Helen kanina dahil hindi niya nagawang makausap ang mister na si Rod ay halos nawala na. Masayang nag-usap sila ni Troy ng kung ano-ano. Ang gaan ng pakiramdam kung kausap niya ang lalaki. Parang matagal na silang magkakilala. Natatawa siya sa mga birong nito at hindi niyang nagagawang mapikon dahil may kakaibang estilo si Troy sa pag-uusap. Ilang saglit pa ay natapos na ang kanilang pag-uusap. So Helen, can I invite you to dinner next Saturday? Tanong ni Troy sa kanya. Ha? Parang date? Tanong ni Helen. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat. Abangan ang susunod na kabanata.